Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 2 Unit 4 문화와 정보, Culture and Information. 한국 생활에 도움이 되는 스마트폰 앱, smartphone applications that are helpful while living in Korea. So, babasahin ko muna yung buong article. 스마트폰 앱에는 유용한 것들이 많습니다. 여러분은 명함 앱을 사용해봤습니까? 휴대전화 카메라로 명함을 찍으면 명함의 이름, 이메일 주소, 전화번호가 자동으로 입력됩니다. 다음으로 구해줘 앱이 있습니다. 어두운 밤길, 등산이나 낚시 등의 야외 활동 중 위험한 상황에서 112나 119로 전화하지 않아도 됩니다. 위험할 때 이 앱으로 자신의 위치를 문자나 채팅으로 알립니다. 그러면 빨리 도움을 받을 수 있습니다. So, ano yung sabi dyan? First sentence, there's a lot of helpful smartphone application or useful. Okay? Next, 여러분은 명함 앱을 사용해봤습니까? 명함, it means business ID or business card. Ayan. So, have you tried using the application business card? Ayan. So, if you go to Play Store or App Store, search for business card and then there will be lists of applications, no? So, na-try nyo daw ba yun? Next, 휴대전화 카메라로 명함을 찍으면, so if you take picture, okay, of your business card using your phone's camera, then whatever information is on that card, so for example, name, email address, and phone number will be automatically added or input dun sa application. 자동으로, automatic. 입력됩니다, input. Okay? So, next. 다음으로, 구해줘 웹이 있습니다. So, sa Korea, meron din daw silang tinatawag na 구해줘 na application. Okay? So, 어두운 밤길, 등산이나 낚시 등에. So, sa madilim daw na daan sa gabi, so during nighttime, if you're walking and if it's dark, yun, 어두운 밤길. 등산이나, hiking or fishing, etc. So, kung yung mga ganong klase ng hobby. So, fishing, hiking, 야외 활동. So, outdoor activities, jung. So, yung jung dito, anything. So, any of this sa mga nabanggit. So, kahit alin dyan sa mga yan, kapag ikaw daw ay nasa panganib, 위험한 상황에서, if you're in a dangerous situation, 112 or 119, even if you don't call this number, it's okay. So, 전화하지 않아도 됩니다. No need to call this number if you have this application. So, bakit kaya? Sabi dito, 위험할 때. So, when in danger, kapag nasa panganib ka daw, i-ebro this application. So, this app. 자신의 위치. So, 자신 is once. Okay? So, ibig sabihin, ng isang tao. Wichi, location. Okay? So, kung ako yung nasa panganib, so, it's my location. Okay? 문자나 채팅으로. So, via message or chat, alimnida, notify. So, it will notify kung sino man yung pwede mong mahingian ng tulong dun sa application na yon about your location. Tapos, 그러면 빨리 도움을 받을 수 있습니다. So, if that's the case, you can receive help quickly. So, bakit? Kasi di ba pag tumawag ka ng 112 or 119, if you call this number, sometimes they will ask you, where is your specific location, and the problem is if you don't know kung nasan ka, di ba? If you're not familiar sa lugar or if you're not sure sa pangalan ng lugar, then that time mas tatagal. Okay? Unlike kapag meron ka ng ganitong klase na application, automatic, makikita nila or malolocate nila yung exact location mo. So, kaya siguro sinabi na mas mabilis kang makakatanggap ng tulong. Okay, so yan yung ating article. Now, sagutin natin yung question. Number 1, 명함 앱에는 무슨 정보가 있어요? What are the informations? Okay, what are the information in the 명함 app? Okay, so ano-ano yung mga yon? We have yung name,
email address, and phone number. So, pwede nating sulat yung tatlo dyan. Email juso. Oops. And, 전화번호. Next one. Number 2. 구해줘 앱은 언제 사용해요? When do you use the application 구해줘? So, based nga dito sa article natin, sabi na 위험할 때 or 위험한 상황. Okay, so pwede nating sulat dito 위험할 때. Or pwede din yung 위험한 상황. Ayan. Tapos, number 3, 여러분 알고 있는 스마트폰 앱을 소개해보세요. So, can you introduce, okay, an application that you know? Yun yung sabi, no? Introduce daw tayo ng helpful or useful applications na alam natin. So, yun yung ating 문화와 정보. So, dito, again, magdedepend yan sa kung ano yung alam natin na application. So, hindi na natin sasagutin yung number 3. 발음. 바사hin natin, no? 보낼 수 있어요. 보낼 수 있어요. 통화할 수 있어요. 통화할 수 있어요. 갈 수 없어서. 갈 수 없어서. Next. So, parang ang in-emphasize lang dito is yung dito sa may 있어요. Yan. Tapos, 없어요. So, dito kasi pag diba, 있다, 없다. Okay, it, op. Pag ito lang yung nakasulat, sabi natin may daya, no? Yung basic form. So, itta, diba, hindi lumalabas yung S na sound. Dito din, opta. Parang ang lumalabas na sound dito is letter T. Itta, opta. Pero kapag yung kasunod niya is ito, yung oyo, so ano nangyayari? Nagkakaroon na ng S sound, no? Isoyo, isoyo, 없어서. Yan. So, yun lang yung gusto niya i-point dyan. Next, number 2. 한국어로 문자 보낼 수 있어요. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Kaya daw na makapag-send ng message, can send a message in Korean language. Ayan, 한국어로, Korean language. 문자, message, 보낼 수 있어요, can send. Okay, next, number 2. 지금 통화할 수 있어요? 네, 괜찮아요. Can I talk to you now? Yes, it's okay. 무슨 일이에요? What happened or what's the matter? Tapos, ano yung sagot niya? 오늘 수업에 갈 수 없어서 전화했어요. Okay, so, today, I cannot attend the class. That's why I called. Yan. So, hindi daw siya makakapasok ngayong araw, kaya siya tumawag. So, yan yung ating pronunciation. For vocabulary review, ito yung mga words na natutunan natin sa Level 2 Unit 4. 전화를 걸다, to make a phone call. 전화를 받다, to receive a phone call. 전화를 끊다, to hang up. So, 끊다 means to cut. Ibig sabihin, you're going to cut the line, you're going to hang up. Okay, tapos na yung usapan ng inyong kausap on the other line. 문자를 보내다, to send a message. 문자를 받다, to receive a message. 문자를 지우다, to delete or erase a message. 전화를 바꾸다, to change. Okay? So, while calling, you want to change from the person you're talking to another person. So, ibig sabihin, halimbawa, gusto mong kausapin is yung kaibigan mo, pero ang nakasagot ng phone is yung mama niya. So, pwede pong makausap si ganito. Yan, sabihin mo dun sa, magulang niya. Yan. So, ibig sabihin, papalit niyang kausap. Next, 국제 전화를 하다, international phone call. So, pwede ito yung roaming, no? 영상 통화를 하다, video call. To do a video call. 여보세요, hello. So, ito yung usual na sinasabi mo kapag tatawag ka. 전화를 잘못 걸었어요. So, I made a wrong phone call. So, missed call. Okay, parang ibig sabihin, wrong number pala. So, sa atin sa Tagalog, di ba? Pag napindot natin yung maling number, sorry, wrong number. Yun yung sinasabi natin. 전화를 잘못 걸었어요. 통화 중이에요. The line is busy. So, yung gusto mong kausapin is nasa another call. Yan. Next,
메노모드로 하세요, 진동으로 하세요. So, both of them, ibig sabihin naka-silent mode. Okay? Walang sound. So, si menomoduro, yan, yung silent. Tas pag jindong, ito yung may vibration. Okay? So, vibrate mode. 진동. Next. 휴대전화 배터리가 없어요. So, there's no battery left na sa phone mo. 답장이 없어요. 답장 reply. 없어요. None. So, no reply. 전화 번호가 몇 번이에요? What is your phone number? Yan yung sinasabi mo kapag gusto mong itanong yung contact number ng isang tao. 전화 왔어요. Someone called. 지금 안 계세요. He's not here. He or she is not here at the moment. Okay, so halimbawa may gustong kumausap sa kasama mo, ikaw yung naka-receive ng phone, wala siya doon. So sabihin natin nag-CR, hindi mo alam kung kailan babalik. So that time, pwede mo sabihin, 지금 안 계세요. He's not here. Yan, or she's not here. 혹시, perhaps. Okay? Sa Tagalog, kung sakali. Yan. 걱정이 되다, worried. Worry, yan. 구경하다, to see a sight, mag-sightseeing, no? Or magtingin-tingin gamit ang mga mata lang. 시험 범위. So, 시험 범위 is yung scope, okay, ng exam or ng test. Okay, from anong unit to what unit yung exam natin. Yan, so scope. Okay, so that's for vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.